kung pwede lang, manatili na tayo sa presensya ng Panginoon. Amen? At kung pwede lang, tuloy-tuloy na tayo magpuri sa Panginoon hanggang bukas ng umaga. Amen? Dahil ang kalooban ng Panginoon ay purihin siya. Alam niyo po, ang sabi ng Panginoon sa John 12:32, Jesus said, "When I am lifted up, I will draw all men to Himself." Okay? And that is worship. At yung worship na yon, kapag katotoo, yun ang nagpapalapit ng mga tao sa Panginoon. Okay? So kaya, pag okay ang worship natin, pwedeng hindi ka na mag-evangelize. Okay? Pwedeng hindi ka na mag-evangelize kapag okay ang worship mo. Sabi ng salita ng Diyos, I will draw all men to Himself. Amen. So kaya mga pastor, kumusta ang ating worship? Amen. Praise the Lord. Pagpalay po tayo ng Panginoon sa napakagandang gabing ito na muli ho tayo ay mag-uusap patungkol sa salita ng ating Panginoon. Okay? Pwede ho bang malaman sino ho dito ang anak ng pastor? Pwede ho bang itaas ang kamay? Yan. Okay? Sino ho ba dito ang may planong maging anak ng pastor? Mukhang wala, ano? Okay? Alam mo po, I've learned years back that to be a pastor's kid is a privilege. Walang nagsang-ayon sa akin, ano? Walang sumang-ayon. Okay? Naalaman ko po yun, nakita ko sa buhay ko po bilang isang anak ng pastor na ito ay isang napakalaking pribileyo na ikaw ay maging anak ng pastor. Amen? Sino man po dito yung mga kabataan? Pwede yung taas ang kamay. Mga kabataan. Yan, wow, ang dami. Yan. Salamat po. Mga tatay. Ayan. Dami. Mga nanay. Mayroon tayong gagawing paligsahan bago ang salita ng Diyos. Amen. Lahat po ng mga kabataan magsasabi ng hallelujah. Relax lang kayo, relax. Maya. Lahat po ng tatay magsasabing praise the Lord. Yan. At yung mga nanay naman magsasabing I like that. Yan. Pwede ba yun? Pwede? Pwede. Medyo palakasan ho tayo. Sasabihin ng mga kabataan, hallelujah! Sasagot yung mga tatay, praise the Lord! Sasabihin ng mga nanay, I like that! Alright, sige, umpisa na ho natin. Ready, go! Amen. Palakpakan po natin si Lord. Ayan. Praise the Lord. Hallelujah. Sa gabi pong ito, again, it's a privilege na patuloy pong makapaglingkod ho sa atin, sa inyo, sa pamamagitan ng pagbabahagi ho ng salita ng ating Panginoon. At alam ko po na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, matalim, mas matalim sa tabak na magkabila ang talim nito, at ito ay patuloy na nanunuot, pambihira hanggang sa ating mga kasukasuan. Diba? Sa ating mga buto talaga ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at ito ay buhay simula noon, ngayon at magpakailanman. Amen. Praise the Lord. Gusto ko pong ipakita ho sa inyo ang aking family. Sige po, yan po ang aking family. Okay, 3 po ang aming anak. Wala na pong kasunod dyan. 3 lang. Yan. Ang aking pong may bahay, si Sharon Lumungsod. Yan. Nung siya ay dalaga pa, siya po ay by profession, social worker, but by calling, pastor's wife. Yan. Pastor's wife. At yan po ang aming mga anak, si Asiel, si Sam, at si Estra. Yan. Sinisikap ko po sa tulong ng Panginoon na ang aking mga anak ay maging normal na bata. Tinatry ko po
Sinasabi ko po sa mga members na kung ang mga anak ninyo ay marunong maglaro, kahit ako ay nagpipreach, yung mga anak ko po ay pwede ring maglaro kahit ako ay nagpipreach. Kasi ho, ang mga anak ko ay normal, katulad ng mga anak ninyo. Yan. Tama ho ba? Meron ba dito anak ng pastor na abnormal? Di ba? Okay, so, yan po. Kasi po nung kami po ay lumalaki sa simbahan, ang anak ko po ay pastor, kami po ay naglalakad sa dinumero. Ang bihira, dinumero ka, pagpunta mo sa loob ng church, dapat doon ka sa harap uupo. Dapat maging blessing ka sa kongregasyon. Hindi ka pwedeng aali-aligid kung saan-saan. Okay? So, medyo abnormal po yung buhay ko. Diba? Abnormal po yung buhay ko. Nakaka-relate ba kayo, mga pastor's kid? Nakaka-relate po kayo, no? Amen. Pero ngayon, hindi na abnormal ang buhay nyo. Ayan. Okay? At gusto ko pong sabihin sa inyo, sige Brad, paki-plus, you can choose your friend, but you can't choose your family. Parang palaisipan nyo na. Okay? You can choose your friend, but you cannot choose your family. Okay? Your family is yours for life. However, it is my privilege to have my family. Amen. And I hope ganun din ho kayo. Tama ho ba? Amen. At sa gabi pong ito, gusto ko nung ipakita sa inyo ang malaking pamilya. Yan po ang ating church sa Iriga. Yan po ang ating church sa Iriga. Okay. Ang loob po ng church ay ito. Sige po. Yan. Yan po yung loob ng ating church. That is my big family. Ako, mukhang mayroon na kayong napipreempt na kayo sa pag-uusapan natin. Okay? That is my big family. Bakit ho? Kasi dapat po natin silang alagaan, dapat po natin silang ipag-pray, dapat po natin silang pakainin ng tama. Okay? Minsan, iniisip mo yung kanilang hanap buhay. Minsan, binibigyan mo sila ng hanap buhay. Diba? Para kumain. Iniisip mo yung kanilang future. Diba? Di mo naman kakano-ano, pero iniisip mo eh. Diba? Kasi, yan ay pinagkatiwala sa iyo ni Lord as one big family. Amen. Sana po, ngayong gabi, bago ho tayo umuwi, sana ganun po yung pananaw natin. Now, we have our own family, but we have a bigger family na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, ng ating Panginoon, sa bawat buhay natin, bilang mga lingkod, bilang mga tagapaglingkod, bilang mga pastor, at bilang manggagawa ng ating Panginoon. Amen? Para po sa salita ng Diyos, basahin po natin ang Joshua chapter 24, verse 13 to 15. Okay, pwede ho ba tayong tumayo ulit? Okay, as we read all together, yan, in chorus, in unison, in chorus, in concert, sabay-sabay, ng salita ng ating Panginoon. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. I give you a land that you had never worked, and cities that you have not built. Now you are living there and eating grapes from vines that you did not plant, and olives from trees that you did not plant. Next verse. Now then, Joshua continued, honor the Lord and serve Him sincerely and faithfully. Get rid of the gods which your ancestors used to worship in Mesopotamia and Egypt, and serve only the Lord. Next verse. If you are not willing to serve Him, decide today whom you will serve. The gods of your ancestors worship in Mesopotamia, or the gods of the Amorites in whose land you are now living. As for my family and me, we will serve the Lord. Palapakan po natin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Amen. Aming Diyos, aming Panginoon, salamat po sa iyong salita. Sa gabing ito na aming patuloy na pag-aaralan, salamat Panginoon na ang iyong salita ay makapangyarihan.
Salamat, Panginoon, ang iyong salita, Lord God, ay makapagbibigay sa amin ng kaalaman, katalinuhan, kapamaraanan, solusyon para sa tamang desisyon, at matutuwid na kapamaraanan sa buhay bilang mga lingkod mo, Panginoon. Marami pong salamat, Amang Banal, sa gabing ito, sa iyong banal na spirito na isang patuloy, Amang Banal, na tutulong sa amin, gagabay sa amin, para lubusan mo naming maunawaan, Amang Banal, ang mga salita mo, Panginoon, sa gabing ito, at sa aming pag-uwi, sa aming kanya-kanyang kongregasyon, sa aming kanya-kanyang pamilya, mga anak, Amang Banal, meron ho kaming konkretong pananaw sa paglilingkod sa iyo bilang iyong mga lingkod. Salamat, Lord, sa patuloy na pagdaloy ng mga salita na kailangan namin sa gabing ito. Patuloy na pagdaloy ng mga salita na makakapagbigay ng solusyon, Panginoon. Lunas, Lord God, kagalingan, restoration, Lord God, sa buhay po namin, Panginoon, bilang mga di pamilyang tao, Amang Banal. Salamat po, Amang Banal, sa gabing ito. Ito po, O Diyos, ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Makakaupo na po kayo. So, ito pong sulat na ito ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Joshua. To give you a konting background, alam mo natin ang Book of Joshua is about Joshua. Okay? At ito ay patungkol sa conquering the land of Canaan. Diba? Ito ay patungkol sa pag-conquer ng land ng Kanaan. At kapag binasa ho natin ang Book of Joshua, it is a book that talks about leadership and action. Okay? The book of Joshua talks about leadership and action. Ang libro ni Joshua po ay nagtuturo sa atin yung mga nangunguna na mayroong ginagawa. Okay? Nung mayroong ginagawa. So Joshua's leadership in conquest of Canaan was 99% success. Joshua's leadership in conquest of Canaan was a 99% success. Bakit to? Sige, Brad, pakita mo ulit. According to John Maxwell, which is, I believe, ang sabi ni John Maxwell, Joshua's leadership failed at only one major point. He left no Joshua to follow him. Okay? As he followed Moses. So, ibig sabihin, ang isang pagkakamali ni Joshua sa kanyang leadership, wala nang sumunod sa kanya. Pag binasa niyo po ang Judges, okay? Pag binasa niyo po ang Judges, sa chapter 1, nagtanong yung bansang Israel, sino na ang mangunguna sa amin? Bakit? Yun yung isang failure ni Joshua, na wala siyang na-disciple, wala siyang na-train, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na ma-disciple ang isang pwedeng humalili sa kanya sa leadership. Okay? Sabi doon, Joshua did not reproduce his leadership in someone else. Diba? Hindi niya naipasa kahit sa isang miyembro ng kanyang pamilya o sa ibang tribo. Okay? Sa ibang tribo. Di ba? Sabi nga po ng mga nag-aaral, masasabi mo lang na ikaw ay successful kapag ka ikaw ay merong successor. Tama ho ba yun? Okay? Masasabi mo lang na ikaw ay successful kapag ka ikaw ay merong successor. Today, I want to talk to you, young people. I want to talk to you, mother and father. Mag-uusap po tayo, next slide, patungkol sa pamilya mo. Family mo, accept mo ba? Dinidecline mo ba? O palagi mong nire-reschedule? Okay. Palagi mo,
Tanggap mo ba to? O binabaliwala mo? O palagi mo bang nire-reschedule? Okay? So, pasensya na po kayo. Ang approach ko ho kasi sa ministry is family-oriented. Okay? Ang approach ko sa ministry, sa simbahan, ay family-oriented. Kapag ang isang kabataan ay merong ma-win na kabataan, ang nasa utak nung nag-win na kabataan, dapat makarating siya sa kanyang pamilya. Okay? Meron po kaming mga campus ministry. Ang usapan po namin sa mga campus care group leaders, yung mga nawiwin nyo sa campus, ang usapan ho natin, makarating kayo sa kanilang pamilya. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, kapag ka ikaw ay sumampalataya, ikaw at ang pamilya mo ay maliligtas. Tama ho ba yun? Tama ho ba yun? So when we talk about ministry, it's a family ministry. Diba? Kapag ka pinag-usapan po natin ang paglilingkod sa Panginoon, ang paglilingkod sa Diyos, ito po ay usapin ng isang pamilya. Okay? Ito po ay usapin ng isang pamilya na dapat ho nating bigyan ng pansin sa buhay ho natin bilang mga mananampalataya at bilang mga pastor. Okay? So again, I will be talking to all the members of the family. Wala naman ho dito sigurong mga 12 years old below. Wala ho, di ba? Na hindi ho ako maiintindihan. So lahat po dito ay youth, nanay at saka tatay. 'Di ba? Pambira, baka iniisip niyo ano ba ang relasyon niyan sa one faith, one Lord, one mission? Okay? One faith, one Lord, one mission. 'Di ba? Kapag ang mission mo ay para sa isang tao lang at hindi sa pamilya, pambira, kulang. Okay? Kulang, 'di ba? So ngayon po, hayaan niyo po ako na tingnan muna natin ang problema ng mga kabataan. Yan. Okay po ba sa inyo yun? Okay. Tingnan po na muna natin ang mga problema ng kabataan. Ang sabi po ng isang very old philosopher na si Socrates, ang sabi niya, our youth now love luxury. Diba? Tama ba? Ang mga kabataan daw natin ngayon ay mahal nila yung mga bagay na mga mamahal. Okay? Gustong-gusto nila yung mga bagay na mas sila ay nakakaangat sa buhay kapag tiningnan natin. Di ba? Kapag meron kang cellphone, dapat sa susunod, mas high-end yung cellphone mo. Di ba? Kapag ikaw ay merong baro ngayon na maganda, dapat sa susunod, mas maganda yung baro mo. Okay? Di ba? Kapag ikaw ay merong pads na mahaba, sa susunod, mas maiksi na. Hindi, joke lang. Joke lang po. Okay? Joke lang. Okay? Masyado kayong seryoso eh. Di ba? So, ito ang sabi ni Socrates. Socrates, sabi niya, our youth now love luxury. They have bad manners. Sorry po. They have bad manners. Contempt for authority. Ayaw sumunod sa mga nangunguna. They show disrespect to their elders and love chatter in places of exercise. Di ba? Mas nagkikwentuhan. Di ba? Akala mo nakikinig ng message, yung pala naka-headset. Ang pinapakinggan ay yung cellphone. Okay? Tumataas din ang kamay, akala mo nakasabay sa praise and worship, yung pala nakasabay doon sa kanyang tinutugtog sa cellphone. Tama ba? Sorry po, kabataan. I love you. Diba? Gusto lang muna natin ito pag-usapan kasi pampamilya. Okay? They no longer rise when elders enter into room. Diba? Noong unang panahon, kapag pumasok yung mga nana o mga olds, ang bira, tatayo sila. Magpipay ng respect. Ngayon, hi, appear na lang. Pak. Appear na lang. Okay? Yeah? Okay? They contradict their parents, chatter before company, gobble up their food, and tyrannize their teachers. Yeah? Talagang binubulabog nila yung kanilang mga teacher. Okay? Teacher. Ngayon po,
ang ating pong pamilya, bago ko po ituloy, is under attack of 4 major social forces. Babalikan ko lang po ito ng madalian lang. Una po, inaatake po tayo ng tinatawag na secularism. Na ibig sabihin ng secularism is the exclusion of religion from public affairs. Ibig sabihin, ang reliyon sa simbahan, pag pumasok ka na sa eskwelahan, hindi na dapat pag-usapan ang reliyon. Okay? Hindi na dapat pinag-uusapan ang reliyon. Okay? Secular po ang tawag doon. Okay? Pangalawa po, yung tinatawag na humanism. Ito po ay nagtuturo na ang pag-aasawa ay isang kagustuhan lang ng tao at hindi kagustuhan ng Diyos. Nako, closing na. Okay. Ano sir, tatapos na ba tayo? Patapos na tayo, di ba? So humanism, sabi niya, nagtuturo siya na ang pag-aasawa ay disenyo ng tao at hindi ng Diyos. Kaya kapag anong ginusto ng tao patungkol sa kanyang pag-aasawa, pwede niyang gawin. Okay? At hindi na siya sumusunod sa ating Panginoon. Another thing is selfism. Tells us that we have no right to reach self-fulfillment. Tells us that we have the right to reach self-fulfillment, self-sufficiency, and self-development. Ito pong ibig sabihin po ng selfism, nagsasabi na ako, merong kakayanan, merong galing, merong abilidad, na ako mismo ang maggagawa ng kapamaraanan para ako mismo ang magtagumpay para makamit ko mismo ang aking tagumpay. That is selfism. Yung pang-apat po dito is relativism. Ibig sabihin po na ang lahat ng bagay ay nagbabago. Diba? Ang lahat ng bagay ay nagbabago. Diba? Lahat ng bagay. Ngayon, noon, hindi pwede ang mag-asawa na lalaki sa kapwa lalaki. Ngayon, sa Amerika, pwede na. At ang nakakalungkot, merong isang kilalang denominasyon sa Amerika, Christian denomination, evangelical, ang nag-approve na ng same-sex marriage. Hindi ko po alam kung meron yan dito sa Mindanao. Diba? So, ibig sabihin, itong mga bagay na ito po ay nakaka-apekto sa ating kanya-kanyang pamilya bilang mga lingkod ng Panginoon. Remember that me as a pastor's kid, hindi po ako exempted sa temptation. Tama? At ikaw, pastor, mas lalo na. At ikaw, asawa ng pastor, mas lalo na hindi po tayo exempted, lalo na sa mga tukso o sa mga temptation ng ganitong mga umaatake sa pamilya at umaatake sa buhay po natin bilang isang tao at lalo na bilang mga lingkod ng ating Panginoon. Sa gabi pong ito, tingnan ho natin ang 4 na problema ng mga kabataan that would affect to a parents-child relationship. Bibilisan ko po lang ito. Okay, una po, ang ating pong kabataan ay nahaharap sa problema sa kani-kanilang mga kaibigan. Okay, na minsan, mas pinapaniniwalaan na nila yung kanilang kaibigan. Tama ba? Tama, no? Pagka minsan, mas mabuti pang doon ako matulog sa kaibigan ko kaysa doon sa bahay. Because we love our friends. Bakit? Kasi minsan, dumarating sa isip nating mga kabataan na mas nakakaunawa yung ating mga kaibigan kesa sa ating mga magulang. Tama ba? Tama? Youth. So, minsan, they have problems because their friends nagsasabi, makisama ka naman sa amin. Sumama ka naman sa amin. Mag-born again yan sa hindi. Ganon ang sasabihin. Makisama ka naman sa amin. Killjoy ka naman. Diba? Diba? Sa buhay po ng mga kabataan. Pangalawa po, the problem with parents. Diba? Ang problema nila sa kanilang mga magulang, hindi nila kami naiintindihan.
Okay? Ang problema ng kabataan sa mga magulang, hindi nila kami naiintindihan. Kasi si nanay, noon pa sila. Kami, ngayon lang. Di ba? Kung nung una, kapag ka niligawan, mahirap kang makapunta sa bahay, makapasok sa bahay, ngayon iba na ang takbo ng panahon. Pwede ka nang pumasok anytime sa bahay, lalo na kapag ka nagsang-ayon na yung nililigawan kahit hindi pa alam ng magulang. Okay? At minsan iniisip na mga kabataan na napaka-istrikto na ng aking nanay, napaka-istrikto na ng aking tatay, napaka-strict ng aking nanay, napaka-strict ng aking mga magulang sa buhay ko. Diba? Another problems that our youth are encountering today is the problem in finding a mate. Okay? Alam niyo po, sa amin po sa Bicol, meron po akong na-encounter na problema na ganito. Sabi nung isang kabataang babae, sabi niya, Pastor June, mas okay pa na magpaligaw sa mga hindi born again kasi sila matataas ang grades. Nag-aaral. Diba? Maganda ang tindig. Pag pumasok ka sa church, pambihira, hindi nag-aaral, ayaw mag-aral, bumabagsak sa klase. Diba? Mga basagulero, kaya nasa loob ng church. So, sino ang pipiliin mo doon, pastor? Okay. At yung mga born again naman na parents nagsasabi, pumili ka ng born again. Pero kapag tiningnan ng kabataan, nakakaangat ng standard yung hindi born again kaysa sa mga born again. And this is a problem. Okay. Ito po ay isang problema na naharap ko, I don't know kung naharap nyo rin ito. Diba? Na ito ay umaatake sa mga kabataan, ito ay umaatake sa mga youth natin sa ating kapaligiran. And of course, number 4, they have the problem in choosing their career. Diba? Minsan, kapag ka nasa loob ng church, gustong magpastor. Diba? Gustong maging music director. Diba? Gustong mag-ministry. Pero kapag ka lumabas na ng church, nag-college na, nakalimutan na yung pangarap sa kanilang buhay bilang isang tao at lalo na bilang isang kabataan. Diba? Minsan they are hard up in choosing their career kasi ngayon parang wala ng career standard. Nakatapos ng medical technology, nakagraduate, nakapasa sa board, pero ang pinasukan, sales lady. Tama ba? Tama ba? Okay. Nakagraduate ng engineering, nakapasa sa board, nagpastor. Praise the Lord. Diba? Praise the Lord. Okay. Ngayon marami yung tinatawag nating under job. Diba? Nakatapos ng 4-year course, pero yung kanilang pinag-aaral, yung kanilang trabaho, mas mababa. Mas mabuti pa minsan yung nakatapos ng mga skill training, mas mamataas yung kanilang sweldo. So our youth today is confused. Which way, which career to take in their very lives as a human being. And because of this, our youth of today are facing problems. Dahilan sa ganitong mga sitwasyon sa buhay natin, sa buhay ng ating kapaligiran, ang ating mga kabataan ay nahaharap sa mga matitinding problema. Okay? At gusto ko po lang i-share po sa inyo kung ano yung mga problemang hinaharap ng mga kabataan. Okay? Una, na hinaharap ng mga kabataan, sila ay nagsasabi, magtiwala ka sa akin, mama, papa. Okay? Our youth cry for a trust from you, parents.
Okay? Ito yung kanilang hinaing. 'Di ba? Though meron silang mga lapses, though meron silang mga bagay na hindi pa alam, though meron silang mga bagay na hindi pa alam na tama, but they are crying for your trust. 'Di ba? Minsan dumating sa buhay po kasi natin bilang mga tatay, nanay, na tayo ay nagkamali nung tayo mga kabataan pa. Minsan iniisip natin na yung ating mga anak ay hindi na pwedeng magkamali. Okay? But our youth cries for a trust. Okay? Kinakailangan nila ang pagtitiwala na nagmumula sa iyo. Okay? Number 2, our youth cry for love. Di ba? Yung love na hindi nakakasakal. Alam mo ba yon? Yung pag-ibig na hindi nakakasakal, pero yung pag-ibig na nagkakaroon ng kalayaan sa kanilang buhay bilang isang tao at lalo na bilang isang lingkod ng ating Panginoon. Di ba? And when they hear kapag ka nakikita nila, naririnig nila ang mga problema sa ating kapaligiran, napapakinggan nila, nakikita nila sa mga TV ang mga nangyayari na hindi magaganda sa ating kapaligiran, they are crying, paano na kaming mga kabataan? They're crying for safety. Diba? Safety and security. Saan sila tatakbo? Sinong tatakbuhan nila kung yung kanilang mga parents ay hindi marunong makinig sa kanila? Okay. Saan sila tatakbo kung yung kanilang mga magulang ay busy sa pagpapastor, busy sa pagmi-ministry, busy sa pag-cell group, busy sa paglilingkod sa Panginoon, but they forgot that their children asked for their time dahil ang ating kapaligiran ay pasama na ng pasama. Ang sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, 1 Timothy chapter 3, na this time is difficult time. And our youth need safety and security for their lives, sa kanilang buhay. Okay? Number 4, our youth, they are crying for a purpose. Diba? Minsan nakakalungkot ho. Kapag yung purpose ng youth ay nasagot ng fraternity. Nakakalungkot. Nakakalungkot po kapag yung layunin ng kabataan ay nasagot ng fraternity or sorority sa babae. Nakakalungkot ho yan. Bakit? Mahirap mo na yang ikutin. Kasi meron na silang commitment. And sometimes it is a failure of the parents when their children don't have a purpose in their lives. Kahit po sila ay naghihingi, umiiyak ng pagtitiwala sa kanilang sarili, pero at the back of their mind, they don't know anything. That's why, andoon po tayo para mag-lead ho sa kanila bilang tayo ang kanilang mga magulang. Number 5, they cried, they need to be heard and to be listened to. Okay? Minsan, merong isang nanay o tatay na kinausap yung kanyang anak. Okay? Makinig ka nga. Pinagsasabihan kita. Ba't di ka sumasagot? Nung sumagot yung anak, bakit ka sumasagot? Lumalaban ka na eh. So, confused. Familiar ho ba? Familiar ho ba yun? Okay. Merong isang nanay, merong isang tatay, merong isang bata na ginagabi na sa church. Sabi nung nanay, "Nak, umuwi na tayo sa ating bahay." Okay. Sabi nung anak, "Wag muna, nanay. Mamaya-maya na." Okay. Mamaya-maya na. Okay. Inulit nung nanay, "Anak, umuwi na tayo. Ginagabi na."
Sabi nung, anak, wag muna nanay. Sa pangatlong pagkakataon, medyo nagalit na yung nanay, anak, umuwi na tayo. Sabi nung nanay, bakit ba ayaw mo umuwi? Kasi po dito sa simbahan, napapakinggan niyo ko. Kasi dito po sa simbahan, napapakinggan niyo ko, nakakausap niyo ko, ang bait niyo. Our children need to be heard and to be listened to. Okay? Sinasabi ko po ito sa inyo kasi dumaan din ako sa pagkabataan, sa pagiging kabataan. Our youth they are crying, they need to be valued. Okay? Kinakailangan silang pahalagahan. Mahalaga ang kanilang buhay. Mahalaga ang kanilang pagkatao. Diba? Okay? Hindi sila kinakailangan sabihan, wala kang alam. Okay? Hindi natin sila pwedeng sabihin na wala kang natututunan. Hindi natin sila pwedeng sabihin na hanggang diyan ka na lang. Okay? Diba? Ang sabi po niyan sa DepEd, bullying. Naalala niyo ba yung mga DepEd teacher po na nandito, diba? Meron tinatawag na bullying. Dapat hindi mo binubully yung estudyante mo. Okay? So, they need to be valued. Okay? Number 7, they cry and they need for support. Hindi lang huto pera, ha? Hindi lang huto pera. Diba? So, supportan sila sa kanila mga pangangailangan. Diba? Alam niyo po, isa pong pribileyo sa akin bilang tatay. Sino po dito ang mayroong mga anak na elementary? Yan. Alam mo, natutuwa po ako kapag hinahatid ko yung aking mga anak sa eskwelahan. Kasi po, darating ang panahon na hindi ko na sila mayahatid. Kasi kaya na nila ang kanilang sarili. Baka dumating ang panahon, ihahatid ko lang sila sa altar. Tama ho? So we as parents, let's take advantage of this. They need support. Meron silang mga assignments, meron mga tatay dito, nanay dito na gumagawa ng assignment ng kanilang mga anak. Okay, amen? They need support. And then the last, okay, number 7, ang sabi po doon, they cry, need for support. Ito po yung mga kailangan, hinaing ng mga kabataan. Pwede ba mag-amin yung mga kabataan kung tama ito? Amen? Amen? Talaga po? Sige. Next slide. My dear youth, don't you know that your cry is the same cry of your parents? Don't you know that your cry is the same cry of your parents? Alam niyo po, yung mga magulang, si nanay mo, si tatay mo, nagsasabi sa iyo, magtiwala ka sa kanila. Kung yun ang hinihiling mo, na pagkatiwalaan ka, yung ating mga magulang nagsasabi, magtiwala ka sa kanila. Lalo na born again yung tatay at nanay mo. Lalo na pastor pa yung nanay at tatay mo. Naku, wala nakaamin na pastor. Okay? Kung ikaw ay umiiyak na di mo na-feel yung pagmamahal ng nanay mo, kapag sumasalungat ka, hindi ka sumusunod sa nanay at tatay mo, feel nila, hindi mo sila love.
Kung ikaw ay hindi secure sa kanila, pag lumabas ka ng bahay, lalok hindi ka nagpaalam. Kapag ka lumabas ka ng bahay at hindi ka nagpaalam, kahit pupunta ka ng ministry, pero hindi ka nagpaalam, they are crying for safety. Ingatan mo ang anak ko, di nagpaalam eh. Diba? Wala akong blessing, umalis. Okay? If you are crying for safety, your parents cry in the same way for safety. Okay? Minsan dumarating sa oras, dumarating sa punto, na minsan hindi na namin alam kung ano ang gagawin namin sa inyo. Kasi ang dami nang nagbago sa mundo. Ang dami nang nagbago sa lipunan. Hindi na namin alam. Di ba? Merong kwento na merong isang nanay na sumulat sa kanyang magulang, "Nanay, meron po kaming assignment at kinakailangan kami bumili ng iPad." Okay? Ang isip nung nanay, pad paper. Sabi nung nanay, "Ang mahal naman ng papel na yan. Ang mahal naman ng papel na yan. 19,000, 20,000. Eh, nung kami, 5 pesos lang yan." Diba? So sometimes we don't know what to do. Kaya kung gusto mo na unawain ka namin, unawain nyo rin kami na mga magulang. Okay? If you cry to be listened to, yung nanay at tatay mo, gusto rin nila na makinig ka sa kanila. Gusto rin nila na makinig ka sa kanila. If you are crying na hindi ka nila pinapahalagahan, yung nanay at tatay mo umiiyak din naman na hindi mo na sila pinapahalagahan bilang isang magulang, lalo na kapag hindi na tayo tumutulong, nagpapasakop sa kanilang mga kagustuhan. Sabi ng Biblia, "Mga anak, igalang mo ang inyong mga magulang." Okay? Kasi ito ay kalooban ng Panginoon, hahaba ang buhay mo. Okay? Hahaba ang buhay mo. Meron itong mga kasabay na pangako sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Okay? Mga youth, mga magulang, cambio po ako ng konti. Next slide. If this is happening in your family, kung ito ay nangyayari sa pamilya mo, pwede ring mangyari sa big family. Sa church. Tama ho? Tama ho. Okay? Sabi po niyan sa ating pinapag-aralan, the Church of God, your congregation, your district, your zone, or maybe region, has a problem. Okay. Has a problem. Kung ito ay nangyayari sa ating maliliit na pamilya, kung ito ay nangyayari sa pamilya mo, sa pamilya ko, kung iniisip natin na ang ating kongregasyon ay binubuo ng mga pamilya, because we are a family-oriented church, then this problem, this cry of the youth and of the parents could be the cry of every pastor, could be a cry of every believer, could be a cry, ito, pwedeng hinaing ito, pwedeng iyak ito ng mga pastor, pwedeng iyak ito ng mga lingkod ng Panginoon, ng mga workers, ng mga staff sa church, pwedeng ito rin ang kanilang iniiyak sa Diyos. At pagka minsan sa atin bilang pastor, hindi natin sila pinapakinggan. Kasi minsan, ay iniisip natin, kapag ka ikaw ay pinag-pray ko na, bahala ka na sa buhay mo.
Diba? Kapag nasabi na natin na ito yung salita ng Diyos, ito yung direksyon ng salita ng Diyos, bahala ka na sa buhay mo, take it or leave it. Kung sumunod ka, diwag. Kung ayaw, diwag. Bahala ka na sa kanilang buhay bilang isang tao. It happens in a small family. It could happen in our big family. Alam niyo po, sa buhay po natin, gusto natin na maging maganda ang ating pamilya. Tama ho ba? Gusto natin na maging better ang ating family. And let me suggest 4 things to have a better family. First, madali-daliin ko lang po ito. Una, sa ating pamilya ay kinakailangan po tayo na magkaroon ng covenant. Okay? Covenant relationship sa loob ng ating pamilya. Walang iwanan. Ano man ang mangyari, walang iwanan. Okay? Magbago man ang sistema ng Church of God, walang iwanan. Di ba? Magbago man ang leadership ng Church of God, walang iwanan. Doon ka tinalaga ni Lord, doon ka dinala ni Lord, doon ka lalago, doon ka tutubo, doon ka magmi-ministry, doon ka magiging productive. Walang iwanan. Amen. Bakit? Kasi when God called us, when God conquered us, di ba? Nung kagabi, nung ikaw ay na-conquer ni Lord, wala kang magawa kundi mangako, opo. Susunod ka. Yung pagsunod na yun, hindi lang yun agreement, na kapag merong hindi nangyari sa agreement, bale wala na yung agreement. Di ba? Kundi ito ay covenant. Diba? When we speak of covenant, kahit ang isang banda ay merong hindi ginawa, dahil ito ay covenant, magpapatuloy ka. Susunod ka. Dederetso ka. Hindi ka atras. Sa buhay natin, bilang mga lingkod ng ating Panginoon. Diba? To have a better family or better church, we need a commitment for a discipline. Di ba? Sa buhay po natin, minsan gusto nating disiplinado sila, pero tayo ayaw. Di ba? Meron pa ako minsan na i-challenge sa mga pastor natin sa CSL. Sabi ko po sa mga pastor ng CSL, sabi ko mga pastor, every Sunday, walang Sunday na hindi nyo to ginawa. Or pinagawa nyo sa iba. Sina-challenge yung magbigay ng tithes and offering. Tama? Sabi ko, every Sunday, kung hindi kayo ang mag-challenge, iba yung nagcha-challenge. Pero sabi nyo, magbigay ka ng tithes and offering. Pero sabi ko, pambihira kapag ikaw na ang magbibigay ng tithes and offering, ayaw mo na. Di ba? Gusto natin na yung ating mga staff ay nagre-report palagi faithfully. Pero kapag tayo ng pastor ang magre-report, ayaw na natin. Wala akong commitment sa discipline. And if you have, kung gusto natin na magkaroon ng better, hindi perfecto, kasi kung naghahanap ka ng perfectong church, so baka bilang buhay ka na. Okay? Kasi wala akong perfectong church. Okay? Magkakaroon lang ng better church. Okay? Habang andito ho tayo sa lupa, we need commitment to a discipline sa buhay po natin bilang mga mananampalataya. And sometimes, when there is discipline, we are hurt. Sino bang hindi nasaktan kapag dinidisiplina? Lahat ho tayo naging bata. Okay? Halos lahat ho sa atin napalo ng ating mga magulang. Di ba ho masakit? Okay? Masakit mapalo. Okay? Pero pag tagal-tagal makikita mo yung blessing, sige na, ibibili ka na kung ano. Yung barong gusto mo, ibibili na. Bakit? Sumunod ka na eh. You know po, ilagay po natin sa isip, when we speak of discipline, it is restorative.
Okay? Gusto lang po maibalik yung dating gawi, yung dating magandang gawi sa buhay natin bilang mga leader ng ating kanya-kanyang church. Pagmamalasakit. Di ba? If you want to have a better church or a better family, we need to care each other. Di ba? Dapat nagmamalasakitan tayo sa isa't isa. Okay? Simpleng text ho, makakabuti ho yan sa buhay po natin bilang mga mananampalataya. And of course, let's celebrate. I-celebrate po natin kung merong umaangat na pastor, i-celebrate natin sa Panginoon. Kung merong gumaganda ang buhay ng pastor, i-celebrate po natin sa ating Panginoon. Kung merong nakakabili ng sasakyan na pastor at ikaw ay bisikleta lang, pambira, purihin mo ang Panginoon. Hallelujah! Okay? Purihin natin ang Panginoon kung mayroong pastor na umaangat ang buhay at ikaw minsan nagbebisikleta ka pa lang. Hindi ka pa siguro pwedeng pagkatiwalaan ng Panginoon ng 4 wheels, kaya yun muna ang ibinibigay sa'yo. Okay? And sometimes we are eyeing for a big church. We are dreaming for a big church, pero hindi mo inaasikaso yung maliit na church. How could it be? Okay? Minsan iniisip natin, Lord, bigyan mo ko ng 1 milyong pera. Pero ang problema, yung 1,000 pesos, di mo maalagaan. How could it be? Di ba? There was a time sa ating pong church sa Iriga that we desire for more membership. Okay? Habang nagpe-pray po ako sa Panginoon, Lord, bigyan mo naman kami ng maraming member. Bigyan mo naman kami ng maraming nag-a-attend dito sa church. Alam mo yung sinako sa akin ng Panginoon, kaya mo ba? Ready na ba kayong mga manggagawa ng church? Baka pag pumunta yung mga 20 katao na naboborn again, sino mag-aalaga sa kanila? So sometimes, minsan, yung ating desire, yung ating pangarap, yung ating gustong mangyari, minsan, wala sa ating, hindi natin naiintindihan. But praise the Lord, God understand it. Amen. Nauunawaan ni Lord na yun palang ang kaya mo. At ang sabi ng Panginoon, kapag tayo ay pinagkatiwalaan sa maliit na bagay, yung maliit na bagay, ito ay mag-grow, yung maliit na bagay, pagyayamanin ng ating Panginoon. At kapag tayo pinagkatiwalaan sa maliit na bagay, at tayo ay naging matapat sa maliit na bagay, ang sabi ng salita ng Diyos, daragdagan pa yung pagtitiwala sa iyo. Okay? At kapag ang Diyos ay nagdagdag ng mga members, nagdagdag ng mga kayamanan sa church, pero hindi pa idinadagdag sa iyo, pambira, purihin mo na si Lord. Okay? Pasalamatan mo na si Lord. Kasi habang pinapasalamatan natin si Lord, habang pinupuri natin ang ating Panginoon, pambihira, papalapit na yan sa iyo. Paparating na yan sa buhay mo. Okay? Kung meron kang kapitbahay na nakabili ng refrigerator at hindi ka pa nakabibili, icebox pa lang yung nabibili mo, pasalamatan mo si Lord. Okay? Kasi darating ang panahon, makakabili ka rin ng refrigerator. Okay? Bakit? If you want to build a better church, let's celebrate the goodness and faithfulness of God in our brothers and sisters. At kung sakali si pastor ay makabili ng sasakyan, huwag kang magtatanong, sino kaya nag-offering nun? Sino kaya nag-love gift kay pastor? Diba? Tanungin nga natin yung treasurer. Baka alam ng treasurer. Huwag mo na, balato mo na yung kay pastor. Amen? Amen. Celebrate. If you want to build a better church. Okay? Nako, 9:00 na. Okay? On the other hand, we can also build a better church or family. If we are able to build a better church, on the other hand, sa kabilang banda po, pwede rin tayong makapagtayo ng isang mapait
na pamilya o simbahan. Okay? Paanong paraan? Ito po yun. Yan. Sige po. Sige. Sisihin mo ang lahat ng mali ni kuya. Sisihin mo ang lahat ng mali ni ate. Sisihin mo ang lahat ng mali ni pastor. Okay? Anyway, wala namang pinagkaiba eh. Nung magkasala si Adan at si Eva, wala namang ibang ginawa si Adan eh, sisihin si Eva. Wala namang ibang ginawa si Eva, sisihin yung ahas. Pambira, wala nang masisi yung ahas, tumahimik na lang. Diba? Alalahanin po natin na sa anumang pagkakamali, sa anumang kasalanan na nagawa ng ating kapwa, meron kang participation. Pwedeng hindi mo pinaalalahanan, pwedeng wala kang ginawa. Okay? We can build a bitter family or church kapag ipagpapatuloy natin ang mga unresolved issues. Hayaan mo na lang yan. Hayaan na natin ang panahon ang magpagaling dyan. Okay. Kaya kapag nasita mo ulit, ang bihira, umaangal ulit, mas mabagsik pa kaysa dati. Bakit? Merong unresolved issues sa kanyang buhay. Diba? And of course, careless time. Wala akong panahon sa'yo. Wala akong panahon sa'yo. Okay? Wala akong panahon. Bahala ka sa buhay mo. Bahala din ako sa buhay mo. Magpastor ka dyan, magpapastor din ako dito. Magpalago ka ng church mo, magpapalago din ako ng church ko. I-encourage mo yung members mo na magbigay ng tithes and offering. Ako, i-encourage ko rin yung members ko na magbigay ng tithes and offering. Bahala tayo sa isa't isa. If you want to build a bitter family or church. And then last, lack of communication. Kaya nga po mga pastor, dapat nag-uusap. Mga district overseer, nag-uusap. Regional board, nag-uusap. Church board, nag-uusap. Kahit minsan nakaka-boring, mag-usap. Okay? Kasi doon natin naiintindihan. Okay? Mga kabataan, huwag kayong mahihiya na kausapin si nanay, kausapin si tatay, kausapin si pastor. Bilang mga mananampalataya. Today, my dear youth, mga nanay, mga tatay, mga kapwa ko pastor, you can have your choice. You can have your choice. To have a better family, a better church. If you want to have a better church, it's a covenant. It's not just a promise. It's not just an agreement. It's a covenant. Why? A covenant is sealed by the blood of Jesus Christ. It's a covenant. Okay? If you want to build a better marriage, family in church, it is a commitment. Walang iwanan. Diba? Diyan ka tinalaga ni Lord. Diyan ka lalago. Diyan ka magpa-flores. Diyan ka i-bless ni Lord. Sa lugar na yan. Commitment ang kailangan. Okay? Magmalasakit tayo. Diba? Magmalasakitan. Amen? You must celebrate your marriage, your family, and of course, your church. Diba? Sino ba sa inyo dito ang ikinahihiya ang inyong simbahan? Wala naman. Praise the Lord. Okay? And then on the other hand, you can have your choice to build a better family, marriage, or church. Sige, sisihin mo ng sisihin ang asawa mo. Ikaw kasi, hindi ka maganda eh. Ikaw kasi, pinikot mo lang ako eh. Meron ba nun? Diba? Ikaw kasi, tinutukan lang ako ng tatay mo eh.
Kaya ako nagpakasal sa'yo eh. Diba? Sige, sisihin natin ang sisihin yung ating asawa, yung ating mga anak, yung ating mga miyembro. Sisihin natin ang sisihin. Okay? Pabayaan natin ang mga problema. Okay na yan. Okay? Spend time with other people than your spouse, family, and members always. Diba? Spend time. And then the last, do not communicate. You have a choice. Meron kang pagpipilian sa umagang ito, sa gabing ito, kung saan ang gusto mo. To have a better family, better church, or to have a bitter family or a bitter church. Now, allow me to close. Okay? Family mo, asawa mo, anak mo, members mo. Yan ba ay tinatanggap mo? Yan ba ay binabaliwala mo? O yan palagi ay nire-reschedule mo? If we accept, kung tinatanggap natin sa ating sarili, na gusto natin magkaroon ng better family and better church, ang sabi po dyan, let's forgive. Let's forgive. Sabi ni Pedro kay Jesus Christ, Panginoon, ilang beses ba kami magpapatawad? 77 times ba? Sabi ni Jesus Christ, 70 times 70. That is 490. Ngayon siguro 50 years old ka na. Baka sumobra na sa 490 yung pagpapatawad mo. So, ibig bang sabihin, tapos na? Ang sabi ni Pablo sa Colossians, kung paano tayo nagkakasala, doon din tayo pinapatawad ng ating Panginoon. Yung sinabi ni Jesus Christ, 490, yung sinabi ni Apostol Pablo, kung nakagkakamali ka at pinapatawad ka ni Lord, ganun din ikaw magpatawad. Kabataan, patawarin mo si nanay mo, si tatay mo. Kung sakaling masyadong istrikto, kung sakaling masyadong wala kang freedom. Okay. Nanay, tatay, patawarin mo yung anak mo. Kasi hindi sila magtatagumpay hanggat hindi mo pinapatawad. Okay? Members, mga workers na narito, kung bakit ganun ka-strict si pastor? Kasi gustong merong abutin eh. Alam niyo po, ang pinagkaiba lang ho namin mga pastor sa mga members, pare-pareho po tayong tao. Okay? Pare-pareho po tayong nasasaktan. Pare-pareho po tayong merong semplang sablay sa buhay. Ang pinagkaiba lang, meron lang ho kaming ibang function. Pastor, tagapagturo, cell group leader. Iba lang ho yung function namin, pero pare-pareho tayong tao. Kapag kating nyo sa amin ay Diyos, nagkakamali kayo. Minsan nagkakamali din ho kami. Pwede nyo ba kaming patawarin? Tulad ng pagpapatawad namin sa inyo. If you accept your family, your spouse, anak, miyembro, magpatawad ka. Kung merong nasabi, pambira, bago tayo umuwi ngayong gabi, isettled ho natin. Ang hirap naman na magmamaneho ka ng kotse, ang hirap naman na nakaupo ka sa upuan ng sasakyan mo, na meron kang iniisip, sana kinausap ko na si brother, sana kinausap ko na yung kapwa ko, pastor.
Ang hirap naman na uuwi tayo, unsettled ang lahat ng bagay. We are saying that Jesus is Lord, but we can't forgive. Parang ang labo. If we accept our family, kung tanggap mo talagang, tanggap mo yung asawa mo, yung anak mo, yung members mo, next. Okay? Dahan-dahan mong i-restore. Sabi po ni Apostol Pablo sa Galatians, when somebody fall, restore him gently. Okay? I-restore natin. Bakit? Kasi nagmamalasakit ang bawat isa sa atin. And if you accept this responsibility to have a better family and a better church, ang pangatlo po niyan, magpalakasan ho tayo. Magpalakasan ho tayo. Okay? Yung kahinaan mo, yung kahinaan ko, kapag yun ang kalakasan mo, huwag mong isisi sa akin yung kahinaan ko. Okay? Kung mahina ako sa lugar na yan, huwag mo kong sisihin. Tulungan mo ko. At huwag mo kong lalong pabababain. Kasi hindi yun, ibig sabihin, hindi yun edifying. Na ang sabi ng ating Panginoon. Ngayong gabi po, as I finally close, maybe some of you has seen this film, short film. Gusto ko pong ipakita muli ito sa inyo. Kung nakita nyo na to, thank God, to ay reminder po sa atin. Kung hindi pa, tingnan po natin as I finally close.
Ang pagpapatawad po ay hindi na nakapagpapabago sa nakaraan. Pero ang pagpapatawad po ay nag-aayos ng ating future. If you want to have a better family, a better church. Now, I speak to the youth. Kabataan, kung andito yung nanay mo o tatay mo, maaari mo bang lapitan? Kabataan, kung andito yung nanay mo o tatay mo, maaari mo bang lapitan? Baka meron kang gustong sabihin sa kanila, sabihin niyo po. At kung sakaling wala dito yung tatay mo o nanay mo, meron ka naman sigurong cellphone, pwede mo bang i-text ngayong gabi, Nay, Tay, mahal na mahal ko kayo. Nay, Tay, ano man ang mangyari, kayo ang tatay ko, kayo ang nanay ko. Nay, saan man ako mapunta, ano man ang mangyari sa buhay ko, mapunta man ako ng saang lugar, mag-improve man ang buhay ko, meron lang akong isang nanay na uuwian. At ikaw yun.